Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 101. Tumango si Victor bilang tugon. Sigurado yan, hanggat wala siyang impluwensya o kapangyarihan, wala tayong dapat ikatakot. Sumang-ayon si Jada. Oo, nabalitaan ko na kakalabas lang niya sa kulungan ilang araw na ang nakalipas dahil sa pagbasag ng bote ng beer sa ulo ni Easton. Sa kalaunan ay gumamit si Easton ng mga koneksyon para ipadala siya sa bilangguan. Hehe, napangiti si Victor matapos marinig ang sinabi ni Jada. Kung maaari siyang makulong, malinaw na wala siyang anumang koneksyon. Tanging ang mahihina lang ang dumaranas ng bigat ng batas, kaya't masisigurado na natin na si Severin ay isang ordinaryong tao lamang. Siya ay nag-aalala na si Severin ay maaaring maging isang makapangyarihang tao dahil lamang ang huli ay nananatili sa villa. Sa sandaling nalaman niya ang eksaktong sitwasyon na nakapaligid kay Severin, gayunpaman, napagtanto niya na talagang walang dapat ikatakot, batay sa kung gaano kadaling makitungo sa kanya ang mga lock. Gayunpaman, may naisip si Jada at hindi niya maiwasang paalalahanan si Victor, Dad, may isang bagay akong dapat ituro. Ang asawa ni Severin ay anak ng mga Shanahan, si Diane. 5 taon na ang nakalilipas, nanganak siya sa labas ng kasal at pinalayas siya sa kanyang tahanan bilang resulta. Nag-aalala ako na baka masaktan natin ang mga Shanahan kung masyadong malupit tayo. Pero, nang marinig yun ni Prunella, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso at natakot siyang baka ito ay makahadlang sa kanyang pagkakataong ipaghiganti ang kanyang anak. Natahimik sandali si Victor bago ibigay ang kanyang opinyon sa sitwasyon. Hindi na siguro natin kailangang mag-alala masyado kung sa bagay. Si Diane ay pinalayas ng kanyang pamilya at mahigit 5 taon na siyang hindi umuwi. Ibig sabihin, matagal na siyang itinanggi ng mga Shanahan. Hindi natin kailangang matakot na masaktan ang mga Shanahan. Pangalawa, napakahusay ng pag-unlad ng ating pamilya sa nakalipas na 2 taon. At nakipag-ugnayan pa kami sa isang manager na namamahala sa proyekto ng Liberty City. Nangako siyang magreserba ng kota para sa amin, at ito ay magtutulak sa amin sa lalong madaling panahon upang maging pangalawang tier na pamilya. Sa kabilang banda, ang mga Shanahan ay umuurong, at wala tayong dapat ikatakot. Sandali siyang huminto bago idinagdag, at saka, nabalitaan ko na crush pa rin ni Edward Horsfield si Diane, at ipinagmalaki pa niya na willing siyang bigyan ng pamilya niya ng 1,500,000 basta pumayag itong pakasalan siya. Kahit sinong gustong hulaan kung ano ang mangyayari kung maging lumpo si Severin. Agad namang nagningning ang mga mata ni Jada nang marinig iyon. Kung mangyayari iyon, baka magpapasalamat pa ang mga Shanahan sa atin kaysa sisihin tayo. At magpapasalamat din si Edward sa pagtulong sa kanya na makamit ang kanyang layunin. Pagdating ng panahon, makakamit din natin ang pabor sa Horsfields. Bingo! Ha! Tumawa ng malakas si Victor. Sa aking maingat na pagsusuri, kailangan nating gawing na maparalisa si Severin dahil sa napakalaking benepisyo nito para sa lahat. Si Diane ay magiging walang tao kung mangyayari iyon, at kapag napangasawa niya si Edward, makatitiyak kang matutuwa siya sa ginawa natin. Sige, Victor. Ano pa ang hinihintay natin? Tara na! Excited na sabi ni Prunella. Dad nga pala, napakagaling ni Severin sa pakikipaglaban. Hindi natin kayang harapin mag-isa ng mga hired thugs ng restaurant namin kung hindi siya ganoon kagaling na manlalaban. Napakalakas ng mga bodyguard ng pamilya namin, pero naiisip ko pa rin na mas mabuting magdala ng mas maraming tao doon. Make sure to bring more ng mas malalakas na manlalaban din natin doon. Hinimok ni Jada si Victor pagkatapos ng ilang pag-iisip. Sige, punta tayo doon pagkatapos pumili ng ilan sa mga mas mahuhusay na lalaki. Sabi ni Victor habang papalabas. Isang biglaang ideya ang naisip ni Jada at tinawagan niya si Easton. Bakit mo ako tinatawagan? Labis na nagalit si Easton. Ilang beses niyang sinubukang maging intimate kay Lucy noong nakaraang gabi ngunit nabigong bumangon ang kanya, kaya nagpasya siyang lumabas at maglasing matapos hindi malaman kung ano ang kanyang problema.
Pagkatapos ay sinabi ni Jada, "Hehe, may magandang balita ako sa iyo." Malapit nang mapilayan si Severin. Pumipili ang tatay ko ng ilan sa pinakamahuhusay naming bodyguard. Pumunta lang dito ngayon si tita para humingi ng tulong at nagtanong sa aking ama na dalhin ang kanyang mga tauhan para bugbugin si Severin at gawin siyang paralisado. Talaga, hindi mo mapaganda ang araw ko. Pupunta ako at makikita kung mangyari ito para sa sarili ko. Sa tingin ko ay ganoon din ka-excited si Lucy na makita ito, it's gonna be so fucking lit. Tuwang-tuwa si Easton at nagmadaling lumabas ng bar. Matapos tapusin ang tawag kay Jada, tinawagan niya si Lucy na namimili sa malapit. Bakas sa mukha ni Jada habang nakangisi. "Oh, Severin, hindi ba't lahat kayo ay mayabang kagabi? Well, malalaman mo sa lalong madaling panahon na hindi ako pushover, at makukuha mo ang darating sa iyo sa pagsampal sa akin." Pagkatapos ay mabilis siyang lumabas. Sa sandaling iyon, pinili ni Victor ang higit sa 20 mga bodyguard ng kanyang pamilya, na lahat ay mga mandirigma na may mabigat na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Kabilang sa kanila ang mga head ng ilan sa kanyang bodyguard. Ano sa tingin mo? Dapat sapat na ang mga lalaking ito, tama ba? Pagmamalaking tanong ni Victor nang makitang palabas na si Jada. Tumingin si Jada sa kanila at tumango ng may kasiyahan. Kahit si Hulk ay darating, hehe. Not bad, not bad. Hulk, malakas ba siya? Hindi siya masyadong matangkad. Napatingin si Prunella sa taong tinawag ni Jada na Hulk. Mga 1.8 metro ang taas niya, pero parang wala siyang masyadong muscle sa braso. Kahit na siya ay mukhang mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao, ang iba pang mga bodyguard ay mukhang mas malakas kaysa sa kanya. Ang komentong iyon ay nagdulot ng ngiti mula kay Victor nang sabihin niya, "Ipakita mo sa kanya ang iyong lakas, Hulk." "Gagawin ko yan, sir." Lumapit si Hulk, tumingin sa kaliwa at kanan, at sa wakas ay itinuon niya ang kanyang paningin sa isang malaking marble slab sa damuhan. Ang slab ay higit sa 30 sentimetro ang taas at mukhang napakatibay. Lumapit si Hulk, na naikuyom ang kamao, at hinampas ito ng ganoon. Isang muffled sound ang narinig, at ang marble slab ay nabasag sa isang iglap, at ilang piraso ang nagkalat sa lupa. Siguradong malakas siya. Nabalitaan ko na ang ilan sa mga bodyguard na pinapasukan ng mga upper class na pamilya ay eksperto sa pakikipaglaban, pero hindi ko inaasahan na ganoon sila kalakas. Tuluyan nang natigilan sina Prunella at Cecil nang makita ang tagpong iyon. "Huwag kayong mag-alala, kayong dalawa. Kung ang suntok na ito ay damapo sa isang hita, ang hita na iyon ay mababali sa isang iglap." Nakangiting sabi ng asawa ni Victor kina Cecil at Prunella. "Great, lumabas na tayo." Tuwang-tuwa at puno ng kumpiyansa si Cecil. Sa loob ng ilang segundo, pinangunahan ni Jada ang buong grupo nila sa villa kung saan nakatira si Severin. "Hoy, Severin, lumabas ka, bastard ka." Lalong naging animated si Cecil dahil suportado siya ng stones nang makarating siya sa entrance ng villa ni Severin. Hindi niya maiwasang mapasigaw ng malakas nang maisip niya ang sitwasyon ng kanyang anak. "Severin, you wimpy bastard. How dare you bully Patrick? Lumabas ka dito at salubungin mo kami," sigaw din ni Prunella sa wakas. Nag-aalalang tumakbo palabas sina Judith at Maurice matapos marinig ang lahat ng sigaw na iyon. Anong nangyayari dito sa labas? Sa sandaling makita nila ang kawan ng mga tao, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng gusto sa takot. "Sino ang dalawang matandang ito?" Nagtanong si Prunella nang ang tanging mga tao na nakita niya ay isang matandang mag-asawa. Ang kanyang galit ay nagsimulang kumulo sa kaibuturan at siya ay nagtanong. "Sabihin sa iyong anak na lalaki at anak-in-law na lumabas." Lumunok si Judith, at humakbang pasulong, at sinabing, "Lahat, ang aking anak na lalaki at anak-in-law ay lumabas at hindi pa sila bumabalik. Maaari ko bang tanungin kung bakit niyo hinahanap si Severin?" "Hehe, sa tingin mo maniniwala kami. Malamang nagtatago siya sa loob." Malamig na tumawa si Jada. Ikan-away niya ang kanyang kamay at pagkatapos ay inutusan ang mga bodyguard. "Pumasok kayo dyan at maghanap ng mabuti, mga pards.
Huwag kayong maniwala sa isang salita na lumalabas sa matandang mag-asawang ito. Halos 7 o 8 bodyguard ang sabay-sabay na sumugod sa loob. Nagkatinginan sina Judith at Maurice at hindi maiwasang sumimangot. Kahit na wala silang ideya kung sino ang ibang mga tao, naalala nila na si Jada ang babae mula sa restaurant noong nakaraang gabi, at malamang na siya ay gumagawa ng gulo para sa kanila dahil sa nangyari sa restaurant. Maya-maya ay bumalik na ang mga bodyguard. Sir, walang ibang tao sa loob. Mukhang hindi nagsisinungaling itong 2 bag ng buto na ito, at wala talaga sa bahay ang mga hinahanap natin. Isang bodyguard ang nagsumbong kay Victor. Damn it, we came at wrong time. But then again, it's almost 5 or 6 in the afternoon, so I'm guessing nababalik sila agad. If worst comes to worst, maghihintay na lang ako dito. Nagpasya si Victor sa susunod niyang gagawin at malamig na ngumiti bago sinabing, manatili kayong 2 dito at lumuhod. Huwag mo nang isipin ang pagsasabi sa iyong anak na lalaki at anak-in-law na huwag nang bumalik. Please, miss, there's no need to be so unreasonable. Hindi namin binayaran ang bill kagabi dahil sadya mong itinaas ang presyo. Mapait ang ekspresyon ni Judith habang nagsusumamo kay Jada. Paano kung magkita tayo sa kalagitnaan? Babayaran namin ang tamang halaga para sa bill kagabi at tapusin na lang ito. Maganda ba iyon? Maganda ba iyan? Tanong mo. Malamig na ngumiti si Jada at sinabing, I don't think so. Sa tingin mo ba ang mga mababang uri ng tao na tulad mo ay kayang asarin kami? Tumingin ka sa salamin, ginang. Sa isang dagdag na pagpapakita ng lakas, humakbang pasulong si Hulk at umungol, bingi ba kayong 2? Sinabing lumuhod, kayong mga tao ay hindi makatwiran. Galit na nagngangalit si Maurice at pinandilatan ang lahat ng naroon. Itinuring niya ang mga ito bilang mga duwag para sa pagpunta sa isang grupo upang ebuli ang isang matandang mag-asawa. Don't cross the line. Kilala ng anak ko si Mr. Henry, at napakaganda ng relasyon namin sa kanya. Sabi ni Judith, haha, ang ginawa lang ng anak mo ay maggamot sa sakit niya, at ang utang niya sa iyo ay binabayaran na ng buo pagkatapos niyang bigyan ka ng vilya na ito. Maraming doktor sa mundo, at kahit na hindi siya tinulungan ng iyong anak, maililigtas pa rin ng mga doktor mula sa ibang mga ospital si Mr. Henry. Tumawa ng malakas si Victor, o kaya naman ay may impresyon ka na si Mr. Henry ay may utang na loob sa iyo dahil lang sa minsang nailigtas siya ng iyong anak. Sa tingin mo ba kami ay mga hangal na hindi gumawa ng aming takdang aralin bago dumating upang hanapin ka? Sino ang sinusubukan mong i-bluff? Tama, hindi namin akalain na puputulan kami ni Mr. Henry dahil lang kay Severin. Dagdag ni Jada. Ngayon lumuhod ka. Galit na galit si Jada matapos isipin kung gaano siya sinampal ni Severin noong nakaraang gabi. Siya ay nakaramdam ng kahihiyan ng higit sa anupaman, at tiyak na ang takot sa kahihiyan ang nagbunsod sa kanya upang maiwasan ang pagbanggit ng anuman sa kanyang pamilya. Humakbang siya at sinampal ng malakas si Judith. Sampal. Do you think we're joking around? Luluhod ka ba o hindi? Yes. Okay. Lumuhod tayo. Happy now. Namumula ang mga mata ni Judith sa takot. Nakaramdam siya ng hinanakit, ngunit ang tanging nagawa niya ay lumuhod ng nanginginig. Honey, nang makita ni Maurice na sinampal si Judith, namula ang mukha nito sa galit at sinampal niya si Jada gamit ang likod ng kanyang kamay. Sampal. Noon pa man ay pakiramdam ni Maurice na siya ay isang taong walang kakayahan, lalo na nang makulong si Severin. Naaawa siya sa pinakamamahal niyang asawang si Judith na labis na nagdusa kasama niya. Sa sandaling makita niyang sinampal si Judith, nagalit siya at nagpasya na mas gugustuhin niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay upang labanan ang kabilang partido kaysa umupo na lamang at panuurin ang mga ito. Tinakpan ni Jada ang mukha at tulalang tumingin kay Maurice. How dare you slap me? Maurice, anong ginagawa mo? Lumuhod ka at humingi ng tawad. Natakot si Judith kaya dali-dali niyang hinila ang kamay ni Maurice. Not a chance. Lumuhod lang ako sa parents ko. Bakit ako luluhod sa kanila? Kasalanan nila, at sila ang nang-aapi sa atin at nanggugulo. Nagiging animated na si Maurice,
at sumigaw siya na namumula ang mga mata. Lalabanan ko sila, kahit nabaliin ang bawat buto sa aking katawan. Ikaw ay patay na karne sa ikalawang paglagay mo ng kamay sa aming batang miss. Nang makita iyon ng isang bodyguard ay humakbang siya at itinaas ang kanyang paa para sipain si Maurice. Ikaw ang patay na karne. Sa sandaling iyon, galit na sumigaw ang isang boses habang dumaan ang kulay abong liwanag. Tinamaan ng bato ang bodyguard sa hita niya. Agad na napaupo ang bodyguard sa sakit. Sumama ang ekspresyon ni Severin dahil pagdating niya sa pintuan, nakita niya ang kanyang ina na pilit na pinaluhod sa lupa habang ang isang bodyguard ay naghahanda na sipain ang kanyang ama. Ang galit na damaloy sa kanyang mga ugat ay humantong sa kanya upang sipain ang isang bato sa bodyguard upang turuan siya ng leksyon. Inay, Itay, anong nangyayari? Sumugod si Diane habang karga-karga si Celine malapit sa likod ni Severin. Ibinaba ni Diane si Celine at tinulungang makatayo si Judith, yung babae sa restaurant kahapon. Ibinaba ni Judith ang ulo at tumingin kay Severin. Severin, kailan ka pa bumalik? Ang mga taong iyon ay mayaman at makapangyarihan. Ano ang gagawin natin dito? Hindi man lang sila nagpakita ng kagandahang loob kay Mr. Henry nang banggitin namin ang kanyang pangalan, kaya malamang na walang silbi ang paghingi ng tulong sa kanya. Anong gagawin natin ngayon? Lumingon si Severin at bahagyang lamambat ang ekspresyon nito habang inaalaw siya. Don't worry, inay, kaya ko silang alagaan. We don't need to trouble someone else. Ngunit paano mo ito gagawin sa iyong sarili? Hindi ka pani-paniwalang nag-aalala pa rin si Judith dahil hindi nila kayang makipagtalo sa isang maimpluwensyang pamilya. Hehe, hindi nila tayo bibitawan kung masyado tayong mabait sa kanila. Tingnan mo ang nangyari sa inyong dalawa. Do you think they have even an ounce of humanity after they assault two old people? Lumingon muli si Severin at tumingin sa grupo ng mga tao na may nakamamatay na tingin. Sino sa inyo ang sumampal sa aking ina? Agad namang umatras ng ilang hakbang si Jada. Kilala si Severin bilang mainitan ang ulo at natatakot siyang mapalapit sa kanya dahil sariwa pa rin sa kanyang isipan ang pangyayari noong nakaraang gabi. She retreated to the bodyguard side and admitted proudly, I did. Ano ang gagawin mo dito? Tingnan natin kung makakatakas ka sa kapalaran mo ngayon. Ikaw Severin, bastard ka, bumalik ka sa tamang panahon. Oras na para ipaghiganti ko ang anak ko. Tiningnan ni Prunella si Severin ng masama at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Anak mo, kumunat ang noo ni Severin. Anak namin, si Patrick. Pinandilatan ni Cecil si Severin na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at idiniin ang bawat salita ng kanyang kasunod na pangungusap. Ipapatikin ko sa iyo kung ano ang pakiramdam ng may kapansanan. Parehong mababali ang iyong mga paa habang ang iyong asawa at mga magulang ay luluhod sa harap namin upang humingi ng tawad at humingi ng aming awa. Kabanata 105, natutulog ka ba? Hapon na, hindi mo ba naisip na oras na para magising ka mula sa iyong dreamland? Napangisi si Severin nang marinig niya ang masasamang salita ng kabilang partido. Ang talas ng dila mo, bata. Ngayon ang araw na malalaman mo na hindi kami ganoon kadaling guluhin. Malamig nang umiti si Victor at pinandilatan si Severin. Lumingon si Severin at sinabi kina Judith at Maurice, Inay, Itay. Ipasok niyo si Celine. Ayokong makita niya ang pagdanak ng dugo na mangyayari kapag nagsimula na kaming maghagis ng kamay dito. Pagkasabi nun ay bumaling ulit siya kay Diane. Honey, kung natatakot ka, dapat kang pumasok at i-lock ang pinto. I'm not, and there's no point in lock the door. Alam na alam ni Diane ang realidad. Lalapit pa rin sila sa atin kapag natalo ka. Pumasok na tayo, Celine. Inakay ni Judith si Celine papasok ng bahay kasama si Maurice. Masakit, masakit. Nabali yata ang buto ko. Nakadapa pa rin sa lupa ang bodyguard na natamaan ng bato kanina. Habang siya ay umiiyak at namimilipit sa sakit, ang kanyang mga ugat ay lumabas sa kanyang noo at siya ay bumuhos sa malamig na pawis. Ganyan ba talaga siya kalakas?
Tumingin si Hulk sa bodyguard, na humakbang pasulong, at kinuyam ang kanyang kamao habang tinutuya, "Let's spar, kiddo. I want you to show me what you're got." Isang malamig na ngiti ang iginanti ni Severin. "Sigurado ka ba? Curious akong makita kung gaano ka kalakas." Mayabang nang umuso si Hulk. Kinuyam niya ang kanyang kamao, at humakbang pasulong, saka binigyan ng isang suntok si Severin. Ang kanyang paggalaw ay parang kidlat sa bilis, at ang kanyang pag-atake ay matulin at mabangis. Pinipigilan niya ang kanyang pagbabantay kahit na siya ay umaatake, at ang kanyang suntok ay may kasamang bagzo ng hangin. Hindi man lang natakot si Severin nang harapin ang pag-atakeng iyon. Naikuyom niya kaagad ang kanyang mga kamao at hinarap ang kanyang kalaban. Siguradong sobra niyang tinatansya ang sarili niya para lumaban sa atake ni Hulk. "Blow his arm off, Hulk." Maraming bodyguard ang nanunuya at tumingin kay Severin na parang clown. Sa sumunod na segundo, isang bahagyang mapurol na tunog ang narinig at isang hindi inaasahang eksena ang nangyari. Si Hulk, na ang lakas ay parang toro, ay pinalipad pabalik sa pamamagitan ng suntok ni Severin. Lumipad siya pabalik na parang bola ng kanyan at pinasabog ng ilang metro ang layo bago bumagsak ng husto sa lupa. Bumagsak si Hulk sa lupa at bumulwak ang isang subo ng dugo. Namutla din agad ang mukha niya. Ilang sandali pa, muling sumigaw si Hulk sa sakit at tinakpan ang braso ng kabilang kamay. Ang kanyang mukha ay nagsimulang bumalik sa ilang kulay, ngunit sa halip na rosy pink, ito ay isang ashen bluish-gray na kutis. "Okay ka lang, Hulk?" Agad na tumakbo ang isang bodyguard, at tumingkayad para tingnan, at saka napasigaw sa gulat. "Sir!" Nabali ang braso ni Hulk. Natarante si Victor nang marinig iyon. Hindi kailanman sumagi sa isip niya na si Hulk, ang head ng mga bodyguard at isang pambihirang mandirigma, ay nabali ang braso matapos masuntok ni Severin. Pero paano? Imposible iyon. Hindi ba nabasag ni Hulk ang malaking marble slab na iyon kanina? Lalong natakot si Prunella at napaatras ng ilang hakbang. Nag-iiba na rin ang kulay ng mukha niya, at talagang hindi siya makapaniwala na kayang talunin ni Severin ang ganoong kalakas na tao. "Ano ang dapat nating gawin ngayon, Dad?" Takot na tanong ni Jada. Dahil sa pangyayari, nakaramdam ng takot si Jada. Napalunok siya at tuluyang nawalan ng ideya. "Ano ang kinatatakutan mo? Napakarami natin, at ang isang tao ay hindi posibleng makipaglaban sa napakaraming tao. Mas kumpiyansa ako na ang isang third-tier na pamilya na tulad natin ay makakayanan ng isang masasamang ulo na tulad niya." Sinulyapan ni Victor ang kanyang mga tauhan at mas nakaramdam ng katiyakan sa kanyang kakayahan. Napakayabang ng isang third-tier na pamilya na tulad mo, pero kahit first-tier family kayo, wala kayong mga tao sa paningin ko. Ngumisi si Severin. Pinilit ng kabilang partido na lumuhad ang kanyang ina, sinampal, at pagkatapos ay bubugbugin ang kanyang ama. Hindi niya maisip kung gaano kalayo ang mararating nila kung nahuli siya kahit isang segundo. Nang maisip niya kung paano nagdusa ang kanyang mga magulang dahil sa kanya sa nakalipas na ilang taon at kailangan pa ring sumailalim sa pambubuli ng mga taong iyon, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na galit sa kaibuturan ng kanyang puso. Si Diane, na nakatayo sa likod ni Severin, ay napatikip ng bibig sa takot matapos makita ang kakayahan sa pakikipaglaban nito. Hindi sumagi sa isip niya na kaya niyang lumaban ng ganoon kahusay. Gayunpaman, nagsimula siyang mag-alala ng kaunti nang makita niya kung gaano karaming mga tao ang dinala ng mga stones. Kahit na si Severin ay maaaring mapaglabanan ang kanyang sarili laban sa isang tao, ito ay ibang bagay sa kabuuan kapag ang kabilang partido ay mahigit 20 tao. "Pumunta ka dyan at baliin ang kanyang mga paa." Naikuyom ni Victor ang kanyang kamao at umungol. Sisingilin. Agad siyang pinaligiran ng mga bodyguard na iyon nang may pananakot. "Tumigil kayo. Tingnan natin kung sino sa inyo ang matapang na hawakan si Mr. Severin." Laking gulat nila nang may sumigaw sa kanila noon, at agad na itinigil ng mga bodyguard ang kanilang pag-atake matapos magulat sa galit na boses. "Sinusubukan mo bang ligawan si kamatayan?"
Sa puntong iyon, 12-12 ng mga tao ang sumugod, na sinundan ng malapitan ni Blade at pumasok si Larry. Blade at si Mr. Larry ang Hallmaster ng Draco Hall. Bakit sila nandito? Agad na lumubog ang ekspresyon sa mukha ng isa sa mga bodyguard nang makita niya ang sitwasyon. Alam na alam nila ang sobrang lakas na taglay ng 2 taong iyon, dahil sila ang una at pangalawang in command ng Draco Hall. Hindi kayang pukawin ng mga third tier na pamilya ang isang entity tulad ng Draco Hall. Bakit kayo nandito, Ginoo? Medyo nalungkot ang mukha ni Victor nang makita ang mga dumating lang. Si Severin ay tinawag na Mr. Severin, at si Victor ay nagkaroon ng masamang pakiramdam pagkatapos marinig iyon. Hehe, bawal ba ako dito? Hindi ibig sabihin na nandito ka hindi rin kami pwede. Hamalakhak si Larry at tumingin sa mga tao doon. Anong meron dito? Ano ito? Sir, may hinanakit kami kay Severin at taos puso kaming umaasa na hindi ka makikialam. Iginagalang ni Victor ang kanyang mga kamay kay Larry. Si Larry, gayunpaman, ay hindi man lang nag-abalang magpakita ng kagandahang loob sa panig ni Victor at ngumiti kay Severin. Itinuro ko sa iyo ang tanong na iyan, Mr. Severin. Maaari ba nating itanong kung anong klaseng gulo ang idinudulot nila? Noon ay nakangiting paliwanag ni Severin. Sinubukan ni Patrick at ng iba pa na maningil ng 10 beses sa presyo noong kumain ako sa restaurant ni Jada kagabi, na masama sa loob at sa sarili nito, ngunit lumayo pa sila at nagplano laban sa aking asawa sa pamamagitan ng pagpapapilit kay Patrick sa kanya. Ang mga pervert na tulad niya ay dapat nakastrehin, at iyon mismo ang ginawa ko. Maaari mong isipin ang aking sorpresa kapag nagpasya ang Stones na ito ay isang magandang ideya na paniwalaan kung ano ang magandang ideya na ipaghiganti mo. Para sa kanila. Yeah, they're being super unreasonable. Niloko nila ako na umakyat sa private room kahapon at itinayo ako para mamolestya ako ni Patrick. Gumaan ang pakiramdam ni Diane nang makita ang tila pagpayag ng Draco Hall na tulungan si Severin, kaya naman agad siyang tumayo at nagpaliwanag ng malakas. Bagamat hindi niya alam kung bakit tinawag ni Larry si Severin bilang Mr. Severin, maliwanag na pamilyar sila. Kumunot ang noo ni Victor. Iyan ba ang nangyari? May ilang pakana, ngunit si Severin ay lumayo nang siya ay gumanti. Nakagat ni Jada ang mapupulang labi, at pinandilatan ng mata si Severin, at sinabing may hinanakit sa mukha. Makalipas ang ilang segundo, sinampal ni Larry si Jada sa kanyang mukha. Sampal. How dare you hit me? Natigilan si Jada nang sampalan siya ni Larry sa mukha at ramdam na ramdam niya ang pag-ikot ng kanyang ulo dahil sa nangyari. Hindi pa siya nasa sampal mula pa noong bata pa siya at ang kanyang mga magulang ay pinalayaw ang kanyang mga bulok na gawain, ngunit siya nakatanggap ng 3 sampal sa loob lamang ng 2 araw, isa kay Severin noong nakaraang gabi, pagkatapos ay ni Maurice ilang minuto lang ang nakalipas, at sa wakas ay si Larry. Kung mayroon mang pamagat na professional slap receiver, malamang na siya ang unang makakakuha nito. At, ano ang gagawin mo tungkol dito? Umasim ang ekspresyon ni Larry. Tumingin siya kay Jada at sinabing, "To think that you had the gall to call someone like Mr. Severin a bastard. Nasaan na yang utak mo? Si Mr. Severin ay tulad ng isang nakatatandang kapatid na lalaki sa akin, at ang kanyang asawa ay tulad ng aking kapatid na babae-in-law. Malapit ka na kung nakipagsabuatan ka na gumawa ng isang bagay na napakalihim sa aking hipag." Isang malakas na sampal ang umagos ng dugo sa gilid ng bibig ni Jada. Napaatras siya ng ilang hakbang na may naaagrabyado na ekspresyon at hindi na naglakas loob na magbitaw ng kahit isang salita habang nakaharap si Larry sa buong bangis nito. Karaniwang kaalaman na sina Larry at Blade ay malupit na mga individual na pumatay ng mga tao nang hindi kumukurap. Victor, ako, paano ang paghihiganti sa aking anak? Hindi pa rin napapansin ni Prunella ang sitwasyon at ang kanyang isip ay puno pa rin ng pag-iisip ng paghihiganti. Napatingin si Larry kay Prunella at malamig na ngumiti. Dapat kang matuwa na ang iyong anak ay buhay pa. Kung ako ay naroon kahapon, ang iyong anak ay naging bangkay sa halip na isang beteng.
Napaatras si Prunella ng 2 hakbang sa takot at naramdaman na parang umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Namutla din si Victor at sinabi kay Larry, pero parang absurd yan sir. Ano ang ibig mong sabihin kay Severin? Iyong nakatatandang kapatid noong kalalabas lang niya sa kulungan. Hindi ba kayo babalik na dalawa? Malamig na ngumiti si Larry. Hehe, bakit kailangan mong mag-abala sa mga walang kwentang detalye? Hindi mo ba naisip na umalis ka na sa linya sa pamamagitan ng pagtatanong ng napakaraming tanong? Nakaramdam ng hiya si Victor. Siya ang pinuno ng isang third-tier na pamilya, at kahit na sila ay nasa ilalim ng Draco Hall, hindi niya maiwasang mamula sa galit ng sampalan ng kabilang partido ang kanyang anak na babae at ipinakita sa kanya ang napakalaking kawalang galang. Ikinuyong niya ang kanyang mga kamao at sinabing, Sir, sana ay hindi ka matutong maging masyadong mayabang. Si Draco Hall ay napakakapangyarihan, ngunit hindi mo pinamunuan ang Brookborn. Hindi mo ba alam na hindi mo dapat sunugin ang iyong mga tulay? Maaaring ganoon, ngunit natatakot ako na kailangan kong panindigan si Mr. Severin pagkatapos ng ginawa mo sa kanya ngayon. Hamalakhak si Larry. If the sight of me makes your blood na kumulo, you're free to take revenge on me when you please. Ako yung tipo ng lalaki na dumidila sa dugo ng mga kaaway ko mula sa gilid ng kutsilyo ko. Wala akong dapat katakutan. Ikaw, sa sobrang galit ni Victor ay naglabasan ang mga ugat sa kanyang noo at naging pulang-pula ang kanyang mga mata. Sa kasamaang palad, alam niya na hindi niya kayang guluhin ang Draco Hall. Matapos pag-isipang mabuti ang kanyang mga pagpipilian ng ilang sandali, sa wakas ay pumayag siya at sinabing, manalo ka ngayon, Severin. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng mga koneksyon sa mga makapangyarihang tao. Hahayaan ka namin sa oras na ito bilang pagsasaalang-alang dyan. Huwag masyadong mayabang. Kung ipagpatuloy mo ito, maglaon o huli ay mahuhulog ka sa mainit na tubig. Matapos ilabas ang kanyang galit, inutusan ni Victor ang kanyang mga tauhan, tara na. Hold it right there. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Malamig na tawag ni Severin. Agad namang huminto si Victor, at lumingon, at tumingin kay Severin. Tinatapos ko na ito kahit sa ginawa mo kay Patrick. What more do you want? Siguro mas mabuti na hayaan na lang natin, Severin. Hinila ni Diane si Severin at kinukumbinsi ito dahil natatakot siya na baka lumala pa. Gayunpaman, patuloy na nakatitig si Severin kay Victor habang dahan-daw ang sinabi, si Patrick ang nangyari sa kanya kagabi, at ikaw ang dapat magpasalamat na hindi ko na itinuloy ang bagay na iyon. Tumigil si Severin pagkatapos sabihin iyon, at saka nagnganga ang kanyang mga ngipin bago mariing sinabing, pero, hindi ko pa nakuha ang ginawa mo sa mga magulang ko kanina. Nasugatan mo ang 2 sa aming mga bodyguard, at sinampal na ng iyong ama ang aking anak. Ano pa ang gusto mo? Protesta ni Victor. Kinagat ni Victor ang kanyang mga ngipin at pinandilatan si Severin. Sa kanyang mga kalkulasyon, si Severin ay magiging may kapansanan kung hindi dahil sa magandang relasyon sa pinakamataas na pinuno ng Draco Hall. Ang masaklap pa nito, tila hindi alam ni Severin kung ano ang makakabuti sa kanya at buong tapang niyang hinarap ang kanilang pamilya. Malamig ang ekspresyon ni Severin gaya ng dati. Gusto kong lumuhad kayong lahat, sampalan ang inyong sarili ng 10 beses, at mangakong hinding-hindi na kayo magdudulot ng gulo sa akin o sa aking pamilya. Huwag na kayong mag-isip na umalis sa lugar na ito hanggat hindi ninyo nagawa ang iniutos ko. Palibutan sila. Sabi ni Larry sa mga tauhan niya. Sa sandaling marinig niya ang malamig na mga salita ni Severin, alam niya na ang kataas-taasang pinuno ng templo ng Draco Dios ay talagang galit na galit. Wala ni isa sa mga tanga na iyon ang nakaalam sa sobrang katapangan ng individual na kanilang nasaktan. Agad na pinalibutan ng 12 ng mga tao ng Draco Hall ang Stones. Ako ang pinuno ng Stones, Severin. Inaasahan mo bang luluhod ako sa isang tulad mo? Pulang-pula ang mukha ni Victor sa galit. Namumula ang kanyang mga mata, at ang kanyang ekspresyon ay medyo nakakatakot din. Sigurado ka bang kaya mong gawin ang mga ganitong bagay sa akin? How dare you tell me to kneel for you?
Bakit ako matatakot na hilingin sa iyo na lumuhod sa harap ko? Inilagay ni Severin ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, at humakbang pasulong, at bahagyang itinaas ang kanyang ulo na parang isang soberanong pinuno. Sa susunod na may kasama kang karne ng baka, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin ng direkta. Ang pagbabanta at pag-atake sa aking mga magulang ay nagmumukha kang mahina. Matanda na sila at walang kapangyarihan, ngunit ikaw at ang iyong mga bodyguard ay walang awa at nagkaroon ng lakas ng loob na hawakan sila. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya kanina? Mabangis na tanong ni Blade. Lumuhod ka sa harap niya. Do you honestly think you can afford to refuse the demands of my brother? Tinitigan niya ng masama ang mga taong nakapaligid sa kanya at ng kanyang mga tauhan. Napabuntong hininga si Victor at marahas na kumibot ang sulok ng kanyang bibig. Ngunit, Victor, sa wakas ay nagsimulang makaramdam ng takot si Prunella. Ang kanyang isip dati ay puno ng mga pag-iisip ng paghihiganti, at hindi niya inaasahan na si Severin ay susuportahan ng gayong makapangyarihang mga tao, lalo na ang pakikipag-ugnayan kay Larry, ang Supreme Commander ng Draco Hall at isa sa 3 malalaking shot ng Underground. Magbibilang ako hanggang 10. Kung hindi ka luluhod at humingi ng tawad sa oras na iyon, hindi ako magdadalawang isip na patayin ang lahat ng nandito para ipakita sa iyo kung ano ang mangyayari kung saktan mo ako. Muling pagbabanta ni Severin nang makitang nakatayo pa rin ang mga stones. Tumayo si Diane sa likuran niya at napangangalang siya nang makita ang mabangis na anyo ni Severin. Ito pa rin ba ang lalaking nakangisi sa amin ni Celine habang nagkakatuwaan kami ngayon lang? At siya din ba ang gwapo, at maamo na si Severin? Sa sandaling iyon, si Severin ay naglabas ng isang nangingibabaw na aura habang siya ay nakatayo doon na parang isang despotikong pinuno na walang sinumang maglalakas loob na pukawin. Gayunpaman, nakiramay si Diane sa mood ni Severin noon, dahil alam niya kung gaano kahirap para sa kanya na hindi magalit kapag nakita niyang binubuli nila ang kanyang matatandang magulang. Ang mga taong ito sinaktan si Severin sa maling paraan, at sila ang magdurusa sa mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Parang totoong dragon si Severin. Hey now, Severin, hindi mo ba alam na hindi magandang magsunog ng tulay sa mga tao? Nagnganga ang ngipin ni Victor sabay tingin kay Severin. 1, 2, walang pakialam si Severin sa sinabi ni Victor at nagpatuloy sa pagbibilang. Okay. Alam ni Victor na nakilala niya ang isang pinakawalang awa na tao noong araw na iyon, at wala siyang ibang pagpipilian kundi ang pagngangalit ang kanyang mga ngipin at lumuhod sa kanyang pagkukusa nang magbilang si Severin ng 3. Pagkaluhod ni Victor, lumuhod din ang iba, ang kanyang mga bodyguard, at si Prunella, at Cecil. Ikinagalit ni Jada ang lahat ng nangyayari, ngunit wala siyang ibang pagpipilian maliban sa lumuhod, kahit na ayaw niya. Nais din ni Mr. Severin na sampalan ninyo ang inyong mga sarili ng 10 beses at minampa na hindi na muling guguluhin siya o ang kanyang pamilya. Narinig mo naman lahat yun, di ba? Nang makita ni Larry ang lahat na nakaluhod, ninakawan niya ng tingin si Severin at nakaramdam din siya ng hindi mahahalata na aura ni Severin. Iyon ang sandali na napagtanto niya na ang kataas-taasang pinuno ng templo ng Draco Diyos ay nagpayelo rin sa kanya. Hindi kailanman naramdaman ni Victor ang kahihiyan noon, ngunit dahil ang mga tao ng Draco Hall ay nagpapahiram kay Severin, maaari lamang niyang lunukan ang kanyang pagmamataas at gawin ang sinabi sa kanya. Humihingi kami ng paumanhin sa aming ginawa at ipinapangako namin na hindi ka na muling guguluhin o ang iyong pamilya. Nangako sila at sinampal ang kanilang sarili ng 10 beses. Now get the hell off my property and mind your own business next time. Ngayon ay isang aral, at kung sakaling maglakas loob kang pumunta sa aking lugar at huwag igalang ang aking mga magulang, maaari kong tiyakin sa iyo na ang iyong buong pamilya ay mapapawi sa Brookborn. Sa wakas ay iwinagayway ni Severin ang kanyang kamay, at naiinip na sinabi, halos parang naduduwal siya sa paningin ng grupong iyon ng mga tao. Si Victor, Jada, at ang iba pa ay namumula sa galit at nagngangalit ang kanilang mga ngipin ng mapait, ngunit wala silang magagawa dito maliban sa pagkuyom ng kanilang mga kamao at umalis kasama ang kanilang mga tauhan.
Samantala, si Diane naman ay nakatayo sa likuran ni Severin na namamangha dahil hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng ganoong pagkalalaki. Ang pagiging dominante niya ay isang bagay na hindi niya kailanman nakita sa sinuman, at bigla siyang nagkaroon ng seguridad sa kanya. Pagkaalis ng Stones, nakahinga ng maluwag si Diane at humakbang paharap kay Larry at Blade. Salamat sa inyong dalawa sa tulong ninyo. Hindi ako maglalakas loob na isipin ang gulo na nangyari kung hindi kayo nagpakita noong ginawa ninyo. Pinagkatiwalaan ni Diane ang mahusay na kakayahan sa pakikipaglaban ni Severin, ngunit ang mga bodyguard ng Stones ay hindi mga pushover, at higit na nakababahala ay ang katotohanan na sila ay may lakas sa bilang. Kung si Larry at Blade ay hindi dumating sa oras sa araw na iyon, si Severin ay maaaring mabagbog sa tabi. Haha, tumawa si Larry, at pagkatapos ay sinabi, "You're more than welcome." Si Mr. Severin ay parang kuya ko na, at ituturing na kita bilang hipag mula ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, sinabi niya sa kanyang mga nasasakupan, "Say hi to your new sister-in-law. Natutuwa kaming makilala ka, sis." Sunod-sunod na tawag ng kanyang mga tauhan na may paggalang. Si Diane ay hindi pa tinatawag na sis ng napakalaking grupo ng mga tao, kaya ang tanging sagot niya ay ngumiti ng alanganin at sabihing, "Hindi, hindi, hindi. Pakitawagin na lang akong Miss Diane." Sumulyap si Severin kina Larry at Blade bago casual na nagtanong sa kanila, "May maitutulong ba ako sa inyong dalawa?" Alam niyang may dahilan kung bakit hinanap siya nina Larry at Blade. Kung tutusin, wala namang sense na pumunta sila sa kanya nang walang magandang dahilan noong kagagaling lang niya sa Draco Hall kanina. Tumingin si Larry kay Diane at alam niyang hindi komportable na ibunyag ang pagkakakilanlan ni Severin doon, kaya sinabi niya, "Well, gumagalaw na naman ang sakit ng nanay ko. Kanina pa siya sinasalot. Nabalitaan kung mayroon kang pambihirang kakayahan sa medisina, kaya pumunta ako rito para tanungin kung maaari kang tumulong na pagalingin ang kanyang karamdaman. Ipinapangako ko na makakatanggap ka ng makatarungang gantimpala hanggat mapagaling mo siya." Tumango si Severin. "I see, you're a good son, Mr. Larry, and your filial piety is admirable. Isama mo ako sa kanya." Pagkatapos ay bumaling siya kay Diane at sinabing, "Mahal, sasama ako sa kanila para bisitahin ang ina ng lalaki." "Siyempre, sige." Tumango si Diane. Tutal, malaki ang naitulong ni Larry sa kanila kanina, at alam niyang masama ang loob ni Severin na tumanggi kahit na underground forces si Larry at ang grupo. Tumingin si Severin kay Diane, at sinabi kay Larry, "Maaari bang mag-iwan ka ng 10 lalaki para bantayan ang pinto? Nag-aalala ako na baka makakuha ng masasamang ideya ang isang tao mula sa Stones kapag nakita nilang umalis tayo. Kailangan kong maging mas maingat mula ngayon." Kabanata 110. Isipin mong tapos na. Agad namang nagtalaga si Blade ng 10 lalaki sa labas ng villa. Si Larry, kasama si Blade, ay umalis kasama si Severin at ang iba pa nilang mga tauhan. Pagkabalik sa sasakyan, sinabi ni Larry, "Kataas-taas ang pinuno, bakit hindi ako magpadala ng mas maraming tao para tulungan kang magbantay? Mukhang magandang ideya ba iyon para sa iyo? Nag-aalala ako na baka may ibang tao na muling abalahin ka. Hindi sila kayang labanan ng iyong pamilya kung wala ang ibang tao." Napaisip naman si Severin at umiling. "Kalimutan mo na ito, sa palagay ko mas mabuti na iwasan ko ang iyong mga kasama sa lahat ng oras. At saka, huwag mo akong tawaging Supreme Leader. Pwedeng Mr. Severin o boss na lang." "Understood. Hindi na kita tatawagan ng ganyan. Kung walang ibang tao, boss na lang ang itatawag ko sa'yo." Awkward na ngumiti si Larry. "Let's cut to the chase. Wala namang sakit ang nanay mo, di ba? Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari," sabi ni Severin. "Iyan ang eksaktong uri ng tugon na inaasahan namin mula sa aming ang aming boss. Walang nakakalampas sa iyo," pahayag ni Larry. "Bueno, ang Sidergang ay nagpadala ng isang tao at sinabi na ang kanilang pangalawang in command ay umabot na sa edad na 30 taong gulang ngayon. Gusto nilang magdiwang, kaya tinawagan nila kami upang uminom.
At iyon ang dahilan kung bakit gusto mong isama ako. Naging madilim ang ekspresyon ni Severin. Sinusubukan mo bang ipaalam sa lahat na ang relasyon ko sa iyo ay higit pa sa nakikita nila? Nagulat si Larry sa reaksyon ni Severin at nagmadali siyang nagpaliwanag, hindi iyon. Ang pangunahing dahilan ay masama ang pakiramdam namin kung hindi kami pupunta, ngunit kung pupunta kami, nag-aalala din kami na baka ito ay isang bitag. Sumimangot din si Blade, boss. Baka hindi mo alam, pero hindi na maayos ang relasyon namin sa Cedar Gang. Nabugbog ko rin si One Eye kahapon, di ba? At pinutol ko pa ang daliri ng isa sa mga nasasakupan niya. Hindi mo kami masisisi kung nag-aalala sila nang imbitahan nila tayong kumain ngayon kasama sila. Inimbitahan nila kami para sa isang pagkain para sa pagdiriwang ng kaarawan. At ang pagdadala ng napakaraming tao doon ay hindi magiging maganda sa amin dahil mukhang pupunta kami doon para sa away. Ngunit pagkatapos ay muli, kung kami ay tumanggi, halos parang hindi kami nagpapakita sa kanila ng anumang kagandahang loob, at maaari nilang isipin na kami ay natatakot sa kanila. Hindi namin alam kung ano ang gagawin, kaya nagpasya kaming pumunta na lamang sa iyo. Nagpatuloy si Larry. Nakikita ko. Naunawaan ni Severin ang kanilang dilema pagkatapos marinig ang kanilang paliwanag, at tumanggo siya. Saan ang lokasyon? Isang villa sa taas ng bundok sa labas ng lungsod, sagot ni Larry. Ito ay kanilang teritoryo, at ito ay matatagpuan sa kalagitnaan ng bundok. Kahit nasabihin namin sa aming mga tao na magtago sa paanan ng bundok, hindi sila makakadali sa oras kung atakihin kami ni Blade. Ngunit kung hindi tayo pupunta, pagtatawanan nila tayo dahil sa pagiging duwag natin. Well, kung gayon hindi na kailangang tumawag ng iba. Pupunta tayo doon kasama ang anumang mga tao na kasama natin ngayon. Tumango si Severin at pumikit. Nagkatinginan sina Blade at Larry nang marinig iyon. Kailangang may nasa isip ng kataas-taasang pinuno kung sasabihin niya sa kanila na pumunta doon kasama ang mga lalaki na mayroon sila pagkatapos, nang hindi tumatawag para sa higit pang mga lalaki na sumali sa kanila. Nagmamadaling lumabas sina Judith at Maurice nang makaalis si Severin. Anong nangyari, Diane? Bakit inalis si Severin? Hindi ba dumating ang mga taong iyon para tulungan siya? Nag-aalala ang itsura ni Judith at natatakot siya na baka may mangyari kay Severin. Agad naman silang inalaw ni Diane. Wala tayong dapat ipag-alala. Ang taong dumating kanina ay ang Supreme Commander ng Draco Hall, at humingi siya ng tulong kay Severin para magamot ang kanyang ina. Malamang tinulungan lang nila tayo dahil naisip nila na mas mabuting makipagtulungan muna tayo bago humingi ng pabor kay Severin. I see. Ang sarap pakinggan kung ganoon. Hindi ko na kailangang mag-alala pa. Tinapik-tapik ni Judith ang kanyang dibdib at tuluyang naalis ang bigat sa kanyang puso. Mga 7 o 8 sasakyan ang dumiretso sa labas ng lungsod at nakarating sa paanan ng isang bundok. Ang mga sasakyan ay nagsimulang umakyat sa paliko-likong kalsada sa bundok.